Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig? May mga pagkakataong ang pagmamahal ay isinilang sa gitna ng panganib at ang pagtitiwala ay kailangang ipaglaban. Sabi nila, ang pinakamatapang na puso ay hindi yaong hindi kailanman nasugatan, kundi yaong natutong magmahal muli sa kabila ng matinding takot at sakit. Paano kung ang lalaking may kakayahang wasakin ang mundo mo ay siya rin palang may kakayahang buuin ito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya at Kidlat sa Ang Sinta ng Halimaw. Bawat patak ng ambon na tumatama sa balat ni Hiraya Dalisay ay parang maliliit na karayom ng takot. Mahigpit niyang niyakap ang munting sanggol sa kanyang mga bisig. Ang init nito, ang tanging nagsisilbing lakas niya laban sa nanunuot na lamig ng papalubog na araw sa probinsya ng Talabundok. Ang sanggol, si Sinag, ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bigat ng desisyong nakaatang sa balikat ng babaeng kumakalinga sa kanya. Sa kanyang harapan, bumungad ang isang dambuhalang tarangkahang bakal, itim at matayog, na tila mga kamay ng higanteng nagbabantay sa isang ipinagbabawal na paraiso. Ito ang Hacienda del Fuego. At sa likod ng mga pader na ito ay naninirahan ang lalaking kinatatakutan ng lahat, ang lalaking kailangan niya, Vladimir Kidlat Santillan. Ang pangalan pa lang ay nagdudulot na ng panginginig sa kanyang kalamnan. Isang bilyonaryong inhinyero, isang henyo sa teknolohiya, ngunit may reputasyong kasing dilim ng gabing walang bituin. Mga kwento ng kalupitan, ng mga kalabang bigla na lang nawawala, na parang bula. Iyan ang alamat na bumabalot sa pagkatao ni Kidlat. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Naubos na ang kanyang pera. Ang mga taong humahabol sa kanila ni Sinag ay palapit ng palapit. Ang lalaking ito ang kanyang huling pag-asa, ang kanyang huling alas. Huminga siya ng malalim. Ang hanging malamig ay tila sumugat sa kanyang lalamunan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang tapang sa bawat hakbang papalapit sa intercom ng tarangkahan. Nanginginig ang kanyang daliri nang pinindot niya ang buton. Isang matigas na boses ang tumugon. "Sino yan?" "Ako po si Hiraya Dalisay." Halos pabulong niyang sagot. "Kailangan kong makausap si Mr. Santillan. Mahalaga po ito." Ilang sandali nang nakabibinging katahimikan, inakala niyang hindi na siya pagbubuksan. Ngunit maya-maya, isang malutong na tunog ang narinig niya at dahan-dahang bumukas ang malaking tarangkahan na parang bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Pinatibay niya ang kanyang puso. Para kay Sinag, gagawin niya ang lahat para kay Sinag. Ang loob ng hacienda ay isang malawak na hardin na perpektong inalagaan, ngunit walang buhay. Ang mga puno ay nakahilera na parang mga sundalo at ang mga bulaklak ay tila walang kulay sa ilalim ng kulimlim na langit. Sa gitna ng lahat ay isang modernong mansyon na gawa sa salamin at bakal, malamig at walang emosyon. Isang lalaking nakauniporme ang sumalubong sa kanya at ginabayan siya papasok. Ang bawat yabag niya sa makintab na sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Dinala siya sa isang opisina na ang isang buong pader ay salamin. Tanaw ang nagsisimulang kadiliman sa labas at doon nakatayo ang lalaki. Nakatalikod ito, nakatingin sa labas. Nakasuot ng itim na kasuotan. Malapad ang mga balikat. Kahit hindi pa niya nakikita ang mukha nito, ramdam na ramdam niya ang kapangyarihan at panganib na bumabalot dito. Dahan-dahan itong humarap, parang huminto ang paghinga ni Hiraya. Ang mga litratong nakita niya sa internet ay walang katarungan sa itsura nito. Ang mukha ni Kidlat Santillan ay inukit na parang isang Griyegong Diyos, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay, malamig, kasing talim ng yelo, at tila nakikita nito ang pinakatatago niyang mga sikreto at takot.
May 5 minuto ka, sabi ni Kidlat. Ang boses ay mababa at walang bahid ng anumang emosyon. Sabihin mo kung anong kailangan mo bago ko ipatapon sa mga gwardiya ko ang isang pulubing katulad mo. Napalunok si Hiraya. Ang mga salitang inensayo niya sa isip niya ay biglang naglaho. Ngunit nang gumalaw si Sinag sa kanyang mga bisig, bumalik ang kanyang determinasyon. Hindi po ako naparito para humingi ng limos, sabi niya. Sinisikap na patatagin ang kanyang boses. Tinaasan siya ng kilay ni Kidlat, isang senyales ng pagkainip. Inayos ni Hiraya ang pagkarga kay Sinag at dahan-dahan, maingat, iniharap niya ang natutulog na sanggol sa lalaki. Naparito ako. Pagpapatuloy niya, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib para ipakilala sa iyo ang anak mo. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw. Ang mukha ni Kidlat ay hindi nagbago, ngunit nakita ni Hiraya ang isang bagay na kumislap sa madilim niyang mga mata. Isang apoy ng galit na agad ding namatay. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi nito. Isang desperadang babae na may dalang sanggol. Isang napakatandang istorya. Gaano kakabobo para isiping gagana yan sa akin. Hindi ako nagsisinungaling, giit ni Hiraya. Niyakap si Sinag na tila ito ay isang kalasag. Talaga? Lumakad si Kidlat papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa mismong harapan niya. Napakatangkad, napakalakas. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito na may halong panganib. Hindi ako nakikipagtalik sa mga babaeng hindi ko kayang bilhin at itapon pagkatapos. At siguradong hindi ako nag-iiwan ng ebidensya. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa kahihiyan at galit. Hindi ako ganoong klaseng babae. Lahat kayo ay pare-pareho, sagot ni Kidlat. Ang mga mata ay nakatitig ngayon sa mukha ni Sinag. Sa isang iglap, nakita ni Hiraya ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang kislap ng pagdududa, isang bagay sa mukha ng sanggol. May nakita siya. Bigla itong lumingon at kinuha ang telepono sa kanyang mesa. Marco, pumunta ka rito. Magdala ka ng DNA testing kit. Ngayon din. Nanlamig si Hiraya. DNA test. Ito na yon. Ang sandali ng katotohanan. Habang naghihintay, walang nagsalita sa kanila. Nakaupo lang si Hiraya sa isang silyang katad habang si Kidlat ay pabalik-balik sa paglalakad sa harap ng salaming bintana na parang isang tigre na nakakulong sa hawla. Nang dumating ang isang lalaking nagngangalang Marco, nakuha ang sample mula sa natutulog na si Sinag at sa pisngi ni Kidlat. Gusto ko ang resulta sa loob ng 1 oras, utos ni Kidlat. Gamitin mo ang priority lab. Ang 1 oras na yon ay parang isang walang hanggang paghihintay. Gising na si Sinag at nagsimulang umiyak dahil sa gutom. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang inihahanda niya ang bote ng gatas. Sa buong oras na yon, hindi inalis ni Kidlat ang tingin sa kanila. Hindi ito tingin ng isang ama, kundi tingin ng isang siyentista na nag-aaral ng isang kakaibang espesimen. Nang tumunog ang telepono ni Kidlat, tumalon ang puso ni Hiraya. Kinuha ito ni Kidlat, nakinig ng ilang segundo. Ang tanging sagot niya ay isang maikling, naiintindihan ko. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Hiraya at sa pagkakataong yon, ang kanyang mga mata ay isang bagyo ng hindi maintindihang emosyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha niya ang isang folder na iniabot sa kanya kanina ni Marco. Binuksan niya ito at itinapon sa lamesang salamin sa harap ni Hiraya. Positive. Isang salita lang. Pero para kay Hiraya, iyon ang tunog ng pag-asa at ng panganib na magkasama. Bumagsak ang mga balikat niya sa ginhawa. Ngunit hindi pa tapos si Kidlat. Hindi nito binabago ang katotohanang isa ka pa ring estranghero na may dalang problema sa pamamahay ko. Sabi ni Kidlat, ang boses ay kasing lamig ng dati. Kinabukasan, magkakaroon ng press conference
May mga tsismis ng kumakalat tungkol sa akin. Ang pagdating mo ay maaring maging isang kalamidad o isang solusyon. Tumayo siya ng tuwid. Ang anino niya ay tila lumamon kay Hiraya. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian, Hiraya Dalisay. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Una, kunin mo ang tseke na may 10 milyong piso, lisanin mo ang hasyenda, at wag na kailanman magpakita pa. Itatago ko ang bata, palalakihin bilang isang santilyan, at para sa mundo, ikaw ay patay na. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya sa takot. Ihiwalay sa kanya si Sinag? Hindi kailanman. O ang pangalawa, pagpapatuloy ni Kidlat, ang kanyang mga mata ay nakakulong sa mga mata ni Hiraya. Pakakasalan mo ako bukas na bukas din. Maninirahan ka rito. Magpapanggap bilang aking mapagmahal na asawa at ina sa aking tagapagmana. Susundin mo ang lahat ng aking patakaran. Mabubuhay ka sa isang gintong hawla at mananahimik ka magpakailanman tungkol sa kung sino ka talaga. Ano ang kapalit? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Hiraya. Isang ngisi na mas mukhang isang pagbabanta kaysa sa isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Kidlat Santillan. Kapalit ng iyong kalayaan, bibigyan kita ng proteksyon, sabi niya. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Ang proteksyon na tanging ako lang ang makapagbibigay. Kaya, pumili ka, ang pera at ang iyong paglaya o ang kasal at ang iyong kaligtasan. Ang katahimikan sa opisina ay halos solido, sapat na para marinig ni Kidlat ang bawat tibok ng sarili niyang puso. Isang maindayog, kontroladong tunog na sumasalamin sa kung paano niya pinamumunuan ang kanyang buhay. Ngunit ngayong gabi, ang ritmong iyon ay nagambala. Pinanood niya ang babaeng nagngangalang Hiraya Dalisay na mahigpit na yakapin ang sanggol. Sa mga mata nito, nakita niya ang takot. Oo, pero meron ding isang bagay na mas malalim. Isang determinasyon na kayang sumuong sa apoy. Katulad ng sa kanya noon. Isinandal niya ang kanyang likod sa malaking silyang katad at dinala ang baso ng whiskey sa kanyang labi. Ang malamig na likido ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito napawi ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob niya, isang anak. Ang salita ay banyaga sa kanyang bokabularyo. Ang mga santilyan ay matagal nang naubos. Siya na lang ang natitira. Ang buong buhay niya, mula noong gabing iyon, 15 taon na ang nakalipas ay nakatuon lamang sa 2 bagay, pagpapalago ng kanyang imperyo at paghihiganti. Walang puwang para sa kahinaan, walang puwang para sa pamilya. Pero ang resulta ng DNA ay hindi nagsisinungaling. May ugnayan, isang direktang ugnayan ng dugo. Kung paanong nangyari iyon, hindi niya alam. Marahil sa isa sa mga gabing sinubukan niyang takasan ang mga alaala sa pamamagitan ng alak at mga babaeng walang mukha. Isang pagkakamali, isang napakamahal na pagkakamali. Ngayon, ang pagkakamaling iyon ay may pangalan, Sinag, at ang ina nito ay isang problema na kailangan niyang solusyonan. Pinipili ko ang kasal, narinig niyang sabi ni Hiraya. Ang boses nito ay nanginginig ngunit buo. Tumango si Kidlat na para bang inaasahan na niya ang sagot. Isang matalinong desisyon. Pinindot niya ang intercom. Marco, ihanda mo ang marriage contract at tawagan mo si Judge De Leon. Sabihin mong meron akong importanteng appointment para sa kanya bukas, 8:00 ng umaga. Hindi nagtagal. Pumasok si Marco, ang kanyang matapat na kanang kamay at tagaayos ng lahat ng gulo sa kanyang buhay. Inilapag nito ang isang manipis na folder sa mesa. Basahin mo, utos ni Kidlat kay Hiraya, walang emosyon. Bawat salita, nanginginig ang mga kamay ng babae habang binubuklat ang mga papeles. Ito ay isang kontrata, hindi ng pagsasama, kundi ng pag-aari.
Nakasaad doon ang lahat. Maninirahan siya sa hasyenda. Isusuko ang lahat ng karapatan sa komunikasyon sa labas nang walang pahintulot niya at gaganap bilang perpektong asawa sa mata ng publiko. Ang anumang paglabag ay mangangahulugan ng pagkawala ng kustodya kay Sinag at pagpapaalis sa kanya ng walang anumang yaman. Sa ilalim ng seksyon ng mga kahilingan ng asawang babae, may isang blangkong linya. Nang makarating si Hiraya sa bahaging iyon, tumigil siya at tumingin kay Kidlat. "Wala kang hihilingin?" tanong ni Kidlat. "May bahid ng pang-uuyam. Walang allowance, walang mga alahas, walang mga designer na bag?" Umiling si Hiraya. Kinuha niya ang pluma sa mesa at nagsulat sa blangkong espasyo. Nagsulat siya ng isang pangungusap lamang. Pagkatapos, itinulak niya ang kontrata pabalik kay Kidlat. Kinuha ito ni Kidlat at binasa ang isinulat niya. Ang kaligtasan at kapakanan ni Sinag ay dapat laging unahin kaysa sa lahat. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Kidlat ang kanyang ina. Ang paraan kung paano nito hinarangan ng sariling katawan ang kanyang nakababatang kapatid sa gabing iyon. Ang parehong walang pasubaling pag-ibig ng isang ina. Isang bagay ang kumirot sa puso ni Kidlat. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon. Inis, kahinaan, agad niya itong iwinaksi. Isang kahilingan na pareho nating gusto, malamig niyang sabi at pinirmahan ang kontrata nang walang pag-aalinlangan. Tapos na ang usapan. Kinabukasan, ang kasal ay naganap sa loob mismo ng opisina ng hukom. Walang mga bulaklak, walang mga bisita, walang puting bestida. Si Hiraya ay nakasuot lamang ng simpleng damit na ipinahiram sa kanya ng isa sa mga kasambahay. Si Kidlat ay nasa kanyang karaniwang itim na business suit. Nang sabihin nilang "I do", ang mga salita ay walang kabuhay-buhay. Isang formalidad lamang para gawing legal ang isang transaksyon. Sa mata ng batas, sila ay mag-asawa na. Ngunit sa pagitan nila, may isang pader na mas matibay pa kaysa sa mga pader ng Hacienda del Fuego. Gabi, ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Si Hiraya ay dinala sa isang malawak na silid, malayo sa master's bedroom kung saan natutulog si Kidlat. Ito ay maganda, ngunit malamig at impersonal. Matapos niyang patulugin si Sinag sa kuna na biglang lumitaw sa silid, hindi siya mapakali. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan siyang lumabas, naglalakad sa mga pasilyo ng mansyon na ngayon ay kanyang kulungan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga mamahaling sining, ngunit ang lahat ay kulay abo, itim at puti. Walang kulay, walang saya. Napadpad siya sa isang pasilyo na hindi pa niya napupuntahan. Sa dulo nito, may isang pintong gawa sa matigas na kahoy. Mas madilim kaysa sa iba. May kung anong nag-udyok sa kanya na subukang buksan ito. Nakalak. Ngunit may isang maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Sumilip siya at ang nakita niya ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang dingding sa loob ay puno ng mga litrato. Mga litrato ng mga lalaki, nakatali, duguan. Ang mga mata ay puno ng takot. Sa bawat litrato, may isa pang figura na nakatayo sa tabi nila. Ang mukha ay nasa dilim, ngunit ang tindig, ang anyo ng kapangyarihan, kilalang kilala niya. Si Kidlat. At sa gitna ng lahat ng mga larawan, may isang malaking larawan ng isang masayang pamilya. Isang lalaki, isang babae, isang teenager na kamukhang-kamukha ni Kidlat at isang nakababatang-batang lalaki. Ngunit ang larawan ay sinira ng malalaking pulang marka ng X sa mukha ng lahat, maliban sa teenager na si Kidlat. Bigla, isang anino ang tumabon sa kanya. "Nawawala ka yata, Mrs. Santillan." Napatalon si Hiraya sa gulat at takot at mabilis na humarap. Si Kidlat ay nakatayo sa likuran niya. Ang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Ako." Hindi niya mahanap ang mga salita.
Hindi ko sinasadya. Ang silid na ito ay off-limits, sabi ni Kidlat. Ang boses ay mababa at mapanganib. Lahat ng silid sa bahay na ito ay bukas para sa'yo maliban dito. Hindi niya sinigawan si Hiraya, pero ang kontroladong galit sa kanyang boses ay mas nakakatakot pa. Bumalik ka na sa iyong silid, utos niya. At huwag na huwag ka nang babalik pa rito. Mabilis na tumalikod si Hiraya at halos takbuhin ang daan pabalik sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang mga imahe mula sa silid na yon ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang karahasan, ang dugo. Ito ang lalaking pinakasalan niya. Ito ang ama ng batang natutulog ng mahimbing sa kuna. Hindi lang pala siya pumasok sa isang gintong hawla. Pumasok siya sa lungga ng isang halimaw. At ngayon, nakalak ang pinto mula sa labas. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong nagdaraan sa loob ng Hacienda del Fuego. Para kay Hiraya, ang bawat umaga ay pare-pareho. Gigising siya sa isang silid na mas malaki pa sa apartment na tinitirhan niya noon. Kakain ng mga pagkaing inihanda ng mga katulong na bihirang magsalita at guguguli ng maghapon sa pag-aalaga kay Sinag sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng mga security camera na nakakalat sa buong mansyon. Ang kanyang paraiso ay isang kulungan. Si Kidlat ay bihirang magpakita. Umaalis ito bago pa man sumikat ang araw at bumabalik sa kalaliman ng gabi. At kapag nagkasalubong sila sa mga pasilyo, ang tingin na ibinibigay nito sa kanya ay tingin sa isang kasangkapan, isang bahagi ng kasunduan na kailangan niyang tiisin. Ngunit hindi kayang manatili ni Hiraya na walang ginagawa. Ang puso niya ay laging nasa labas ng mga pader ng hacienda sa maliit na komunidad ng mga katutubo sa paanan ng bundok Talabundok, sa Bahay Pag-asa. Iyon ang kanyang santuwaryo bago pa man magsimula ang lahat ng ito. Isang maliit na community center kung saan siya nagboboluntaryo para magturo sa mga bata at tumulong sa mga nanay. Iyon ang lugar kung saan niya naramdaman na may silbi siya. Isang umaga, pagkatapos ng 2 linggong pagkakakulong, nagpasya siya. Hindi na niya kaya. Hinarap niya si Kidlat sa hapagkainan. Isang bihirang pagkakataon na naroon pa ito. Gusto kong bumalik sa Bahay Pag-asa, sabi niya. Sinisikap na itago ang panginginig sa kanyang boses. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Kidlat mula sa kanyang tablet. Hindi. Pero kailangan nila ako doon. Pagpupumilit ni Hiraya. Ito lang ang hinihiling ko. Hindi ko kailangan ng pera mo, ng mga damit, o kahit ano. Gusto ko lang ipagpatuloy ang pagtulong. Sa wakas, ibinaba ni Kidlat ang kanyang tablet at tinitigan siya. Ang mga mata ay nanlalamig. Ang kasunduan ay mananatili ka rito. Sa loob, ligtas. Ligtas mula saan? Tanong ni Hiraya. Ang pagkadismaya ay nagsisimulang pumalit sa kanyang takot. Hindi ako bilanggo, Kidlat. Talaga? Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi nito. Sa sandaling pinirmahan mo ang kontratang yon at tinanggap ang apelyido ko, naging target ka na rin, Hiraya. Ang mundo sa labas ng mga pader na ito ay mapanganib para sa isang santilyan. Ngunit hindi nagpatinag si Hiraya. Kung gayon, bigyan mo ako ng mga bantay. Dalhin mo ang buong security team mo kung kinakailangan. Pero babalik ako sa Bahay Pag-asa. Nakita ni Kidlat ang determinasyon sa mga mata ni Hiraya, ang parehong determinasyon na nagdala sa kanya sa tarangkahan ng hacienda. Umiling ito na parang sumusuko sa isang pasaway na bata. Gawin mo ang gusto mo, sabi nito. Tumatayo na. Pero sa oras na magkaroon ng problema, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Iyon lang ang kailangan ni Hiraya. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakalabas siya ng hacienda. Gaya ng inaasahan, 2 malaking sasakyan na puno ng mga lalaking nakaitim ang nakabuntot sa kotseng naghatid sa kanya. Ngunit pagdating niya sa Bahay Pag-asa,
Ang lahat ng kanyang alalahanin ay tila naglaho. Ang lugar ay isang simpleng istrukturang gawa sa kawayan at nipa, ngunit puno ito ng buhay. Sinalubong siya ng masayang sigawan ng mga bata. Niyakap siya ng mahigpit ni Nanay Remedios, ang matandang namamahala sa sentro. "Iha, akala namin ay kinalimutan mo na kami," sabi ng matanda. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at saya. "Hindi po kailanman, Nanay," sagot ni Hiraya. Niyakap ang pamilyar na amoy ng matanda. Maghapon siyang nagturo, nakipaglaro, at nakinig sa mga kwento ng mga residente. Karga-karga si Sinag. Ipinakilala niya ito bilang pamangkin niya para maiwasan ang mga tanong. Sa lugar na yon, siya ay si Hiraya lang, hindi si Mrs. Santillan. Habang naglalaro sila sa labas, naramdaman ni Hiraya na may mga matang nakamasid sa kanya. Akala niya ay ang mga bantay lang ni Kidlat. Ngunit nang lumingon siya sa di kalayuang kalsada, may nakita siyang isang lalaking nakasandal sa isang motorsiklo. Hindi ito isa sa mga tauhan ni Kidlat. Nakatingin ito nang diretso sa kanya at nang magtama ang kanilang mga mata, itinaas nito ang cellphone na parang kumukuha ng litrato bago mabilis na umalis. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bago siya umuwi, binigyan siya ni Nanay Remedios ng isang bayong ng mga sariwang gulay. "Para sa'yo at sa iyong asawa. Pasasalamat sa lahat ng tulong mo, Hija." Ngumiti si Hiraya, kahit na alam niyang hindi man lang titingnan mo ni Kidlat ang mga yon. Gabi na nang makabalik siya sa hasyenda. Pagod ngunit masaya. Dala-dala ang bayong. Pumasok siya sa kusina. Umaasang makakahanap ng mapaglalagyan, ngunit natigilan siya. Si Kidlat ay naroon. Nakatayo sa gitna ng kusina, ang mukha ay mas madilim pa kaysa dati. "Saan ka galing?" tanong nito. Ang bawat salita ay mabigat. Sa bahay Pag-asa," sagot ni Hiraya, nagtataka sa kanyang tono. "Sinabi ko sa iyo na delikado," sabi ni Kidlat lumalapit sa kanya. "Pero hindi ka nakinig." "Wala namang nangyaring masama." Pagtatanggol ni Hiraya. "Wala?" Kinuha ni Kidlat ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang isang litrato. Ito ay isang kuha sa kanya, malayo, habang karga niya si Sinag. Ang parehong anggulo mula sa lalaking nakita niya kanina. Ang litrato ay ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero na may isang mensahe. "Ang ganda naman pala ng bago mong pamilya. Kidlat, ingatan mo sila." Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang panganib na sinasabi ni Kidlat ay totoo pala. Bago pa siya makapagsalita, hinablot ni Kidlat ang kanyang braso. Hindi ito mahigpit, ngunit ang pagkakahawak ay matatag at hindi maiaalis. "Umalis na tayo rito," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkaapura. "Saan tayo pupunta?" Nalilitong tanong ni Hiraya habang hinihila siya palabas ng kusina. Hindi siya sinagot ni Kidlat. Sa halip sumigaw ito sa mga gwardiya. "Ihanda ang sasakyan! Double security! Aalis tayo!" Biglang lumitaw si Kidlat sa sentro kung saan naroroon si Hiraya. Hinila niya ito palabas. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lugar. Ang mga bata at matatanda ay napatingin sa kanila, puno ng takot. "Kidlat, anong problema?" "Ang problema?" Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Hiraya. "Ang problema ay ang katigasan ng ulo mo. Hindi mo ba naiintindihan? Sa pagpunta mo rito, hindi lang buhay mo ang inilalagay mo sa panganib." Kinuha niya ang cellphone at ipinakita ang litrato. "Tingnan mo. Alam na nila kung nasaan ka. Alam na nila ang tungkol sa bata. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ni Ken? Alam mo ba kung anong klaseng panganib ang dinala mo sa anak mo?" Ang huling salita, "anak mo," ay tumama kay Hiraya na parang isang sampal. Sa unang pagkakataon, inangkin nito ang bata. Ngunit sa paraang puno ng galit at paninisi.
tumulo ang mga luha ni Hiraya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang pagkakamali. Tama si Kidlat. Ang pagnanais niyang makatulong ay maaaring maging sanhi ng kapahamakan ng pinakamamahal niyang si Sinag. Hindi lang ito tungkol sa iyo, Hiraya, sabi ni Kidlat. Ang boses ay bahagyang lumambot nang makita ang kanyang mga luha. Ngunit ang galit ay naroon pa rin. Buhay ng bata ang nakataya rito. Mula ngayon, wala nang labas-labas. Naiintindihan mo? Walang nagawa si Hiraya kundi tumango. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi at isang bagong uri ng takot. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa maliit na anghel na ipinangako niyang proprotektahan. Ang mga sumunod na araw ay naging mas mabigat pa kaysa dati. Ang buong Hacienda del Fuego ay nasa ilalim ng mas mahigpit na seguridad. Dobleng bilang ng mga gwardiya ang nagpapatrolya sa paligid at si Hiraya ay literal na hindi na pinayagang lumabas kahit sa hardin man lang. Ang gintong hawla ay naging isang bakal na kuta. Ang galit ni Kidlat ay nanatili, isang malamig na pader sa pagitan nila. Hindi na sila halos nag-uusap. Ang tanging interaksyon nila ay mga matatalim na tingin at mga maikling utos. Naramdaman ni Hiraya na ang kaunting koneksyon na nagsisimula sanang mabuo sa pagitan nila ay tuluyan ng nawasak. Isang gabi, habang binabantayan ni Hiraya ang natutulog na si Sinag, hindi niya napigilang umiyak ng tahimik. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Nabigo niya ang kaibigan niyang ipinagkatiwala sa kanya si Sinag. Nabigo niya ang bata. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa madilim at sarado niyang opisina, hindi rin mapakali si Kidlat. Tinititigan niya ang litrato sa kanyang cellphone, ang larawan ni Hiraya at ng bata, na masayang naglalaro. Walang kamalay-malay sa anino na nagbabantay. Sa ilalim ng litratong yon ay ang mensahe mula sa isang numero na alam niya kung kanino, Dante Montenegro. Ang pangalan ay lasang-lason sa kanyang isipan. Ang lalaking kumuha ng lahat sa kanya, ang demonyong pinangakuan niya ng impyerno. At ngayon, ang demonyong yon ay natunugan na ang kanyang bagong kahinaan. Hindi galit ang nararamdaman ni Kidlat kay Hiraya, takot. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nakaramdam siya ng tunay na takot. Takot na baka ang kasaysayan ay maulit, na baka mayroon na namang kunin sa kanya si Dante. Kinuha niya ang telepono. Marco, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng iyon. Hiraya Dalisay. Saan siya galing? Sino ang mga kaibigan niya? Sino ang mga magulang niya? Bawat detalye. Kahit ang pinakamaliit na sikreto, alamin mo. Kinailangan niyang malaman kung sino ang babaeng dinala niya sa kanyang mundo. Kung sino ang babaeng naglagay sa kanila sa panganib na ito. Hating gabi na. Ang buong bahay ay tahimik, maliban sa tunog ng malakas na ulan sa labas. Biglang naputol ang katahimikan ng isang sigaw, isang matinis na iyak ng sanggol na hindi tumitigil. Agad na napatayo si Kidlat. Sinundan niya ang tunog papunta sa silid ni Hiraya. Bukas ang pinto at sa loob, natagpuan niya si Hiraya na nagpapanik, karga-karga ang umiiyak na si Sinag. Anong nangyayari? Tanong ni Kidlat. Ang boses ay alerto. Hindi ko alam, sagot ni Hiraya. Ang muka ay basang-basa ng luha. Kanina pa siya umiiyak ng ganito at napakainit niya, Kidlat. Nilalagnat siya ng mataas. Lumapit si Kidlat at idinampi ang likod ng kanyang palad sa noo ng bata. Nag-aapoy ito sa lagnat. Tumawag ka na ba sa doktor? Sinubukan ko. Pero walang sumasagot sa landline. Kinapa ni Kidlat ang kanyang cellphone. Walang signal. Binagsak ng bagyo ang linya ng komunikasyon. Sa isang iglap, ang bilyonaryo, ang kinatatakutang halimaw, ay nawala. Ang lumitaw ay isang lalaking may determinasyon sa mukha. Bihisan mo siya. Ibalot mo sa makapal na kumot. Aalis tayo. Utos niya. Saan tayo pupunta?
Napakalakas ng ulan. Dadalhin natin siya sa ospital. Ngayon na. Hindi na nagtanong si Hiraya. Mabilis niyang sinunod ang utos. Sa loob ng ilang minuto, buhat-buhat ni Kidlat ang sanggol habang inaalalayan niya si Hiraya palabas sa gitna ng rumaragasang bagyo. "Sir, delikado pong umalis," sabi ng hepe ng seguridad. "Wala akong pakialam," sigaw ni Kidlat. Ihanda ang pinakamatibay na sasakyan. Sila mismo ang nagmaneho. Si Kidlat, na may matatag na kamay sa manibela, ay sumuong sa madilim at maputik na kalsada na halos hindi na makita dahil sa lakas ng ulan. Si Hiraya ay nasa likod. Yakap-yakap si Sinag. Tahimik na nagdarasal. Sa biyahe, ang iyak ng bata ay unti-unting humina at napalitan ng mahinang pag-ungol. Lalo itong nagdulot ng takot kay Hiraya. "Kidlat, bilisan mo. Pakiusap," bulong niya. Nakita ni Kidlat ang takot sa mga mata ni Hiraya. Sa rearview mirror, nakita niya ang desperasyon ng isang ina. At sa halip na mainis, naramdaman niya ang isang bagay na pamilyar. Ang parehong takot na naramdaman niya noong gabing sinubukan niyang iligtas ang kanyang pamilya. Pagdating nila sa pinakamalapit na ospital sa bayan, agad silang inasikaso. Dinala si Sinag sa emergency room. Naiwan sila ni Hiraya sa labas. Basang-basa, naghihintay, walang nagsalita. Umupo si Hiraya sa isang upuang plastik. Ang kanyang mga kamay ay magkadasal sa kanyang kandungan. Si Kidlat naman ay nakatayo sa malayo, nakasandal sa pader. Ang mukha ay hindi mabasa. Pagkalipas ng isang oras na parang habambuhay, lumabas ang isang doktor. "Sino po ang mga magulang?" "Kami po," sabay nilang sagot. At sa unang pagkakataon, ang mga salitang yon ay nagkaroon ng bigat ng katotohanan. "Stable na po ang bata," sabi ng doktor. "Mataas lang po talaga ang lagnat dahil sa isang viral infection. Binigyan na namin siya ng gamot at kailangan lang po siyang obserbahan, magdamag." Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Hiraya. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. "Maraming salamat po, Doc," sabi ni Kidlat. Nang makaalis ang doktor, nilapitan ni Kidlat si Hiraya. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Hiraya sandali. Pagkatapos ay tinanggap ito. Tinulungan siya ni Kidlat na tumayo. Dinala sila sa isang pribadong silid kung saan mahimbing nang natutulog si Sinag sa isang maliit na kama. May nakakabit na suwero sa munting kamay. Umupo si Hiraya sa tabi ng kama. Hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingala siya at nakita si Kidlat na nakatayo sa may pintuan. Pinagmamasdan sila. "Salamat," mahinang sabi ni Hiraya. "Kung hindi dahil sa'yo." Tumangulang si Kidlat. Isang nurse ang pumasok na may dalang clipboard. "Sir, ma'am, kailangan ko lang po ng ilang detalye para sa records. Ano po ang medical history ng nanay? May mga allergies po ba siya na maaaring namana ng bata?" Biglang natigilan si Hiraya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Medical history ng nanay? Alin ang sasabihin niya? Ang sa kanya o ang totoo? Sa kanyang pag-aalala, may nasabi siyang hindi tugma sa naunang impormasyon na naibigay niya noon. Wala po siyang allergies. Mabilis niyang sagot. Maliban sa seafood. Isang maliit na detalye. Isang maliit na kasinungalingan. Ngunit sa katahimikan ng silid ng ospital, ang kasinungalingang iyon ay umalingaw-ngaw. Hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Kidlat. Nakita niya ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Hiraya. Nakita niya ang biglaang pamumutla nito. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang isipan, isang bagong binhi ng pagdududa ang naitanim. Ang babaeng ito ay may itinatago at determinado siyang alamin kung ano yon ka. Ang insidente sa ospital ay nag-iwan ng isang kakaibang pagbabago sa hangin sa pagitan ni Hiraya at Kidlat. Ang yelo ay hindi tuluyang natunaw, ngunit may mga lamat na nagsimulang lumitaw. Pagbalik nila sa hasyenda, ang mga utos ni Kidlat
ay hindi na kasing tigas ng dati. Hinayaan niyang bumalik si Hiraya sa bahay Pag-asa sa isang kondisyon. 2 bodyguard ang hindi aalis sa kanyang tabi, hindi na parang mga anino, kundi bilang mga kasama na. Huwag kang lalayo sa kanila, kahit isang hakbang, sabi ni Kidlat bago siya umalis isang umaga. Hindi ito isang pagbabanta, kundi isang paalala na may halong pag-aalala. Tumango si Hiraya. Mag-iingat ako. Ang maliit na pagbabagong yon ay nagbigay ng kaunting init sa puso ni Hiraya. Marahil, sa ilalim ng lahat ng galit at sakit, mayroon pa ring natitirang kabutihan sa lalaking ito. Marahil, hindi siya isang ganap na halimaw. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang silid, napansin niya ang isang kahon ng mga lumang gamit na ipinadala ni Kidlat para kay Sinag. Sa loob, kasama ng mga mamahaling laruan, may isang bagay na kakaiba. Isang maliit at kupas na kabayong gawa sa kahoy. Halatang luma na ito, may mga gasgas, ngunit inalaga ang mabuti. May nakaukit na maliliit na letra sa ilalim nito. K and R Santillan. Sino si R? Napaisip si Hiraya. Ang alam niya, si Kidlat lang ang natirang Santillan. Kinuha niya ang laruan, isang piraso ng nakaraan na naligaw sa kasalukuyan. Gabi. Pinatulog na ni Hiraya si Sinag at lumabas siya ng silid para kumuha ng isang basong tubig. Ang mansyon ay tahimik. Ngunit habang papalapit siya sa opisina ni Kidlat, narinig niya ang boses nito. Karaniwan, iniiwasan niya ang lugar na yon. Ngunit ngayon, may kung anong nagtulak sa kanya na huminto. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Nakaupo si Kidlat sa kanyang mesa, nakatalikod sa pinto. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay walang bahid ng anumang emosyon na ipinakita nito sa ospital. Malamig ito. Kasing lamig ng bakal. Sigurado ka ba sa impormasyon mo? Sabi ni Kidlat sa kausap. Magaling. Ayokong magkamali. Alam mo na ang gagawin sa traidor na yon, Marco. Linisin mo. Walang bakas. Walang awa. Isang salita. Linisin mo. Parang may isang baldeng nagyayelong tubig ang ibinuhos kay Hiraya. Ang imahe ng mga litrato sa nakalak na silid ay bumalik sa kanyang isipan. Ang dugo. Ang karahasan. Ito. Ito ang ginagawa niya sa dilim habang sinusubukan niyang maniwala na may liwanag sa kalooban nito. Mabilis siyang umatras, sinisikap na huwag gumawa ng anumang ingay. Tumakbo siya pabalik sa kanyang silid, ang puso niya ay bumabayo sa takot. Isinara niya ang pinto at nilock ito, na parang ang manipis na kahoy ay kayang protektahan siya mula sa halimaw na nasa kabilang pasilyo. Sumandal siya sa pinto, nanginginig. Ang lalaking nagligtas sa anak niya ay siya ring lalaking kayang kumitil ng buhay nang walang pag-aalinlangan. Paano siya mabubuhay kasama ang ganitong katotohanan? Kinabukasan, ang distansya sa pagitan nila ay bumalik. Mas malala pa kaysa dati. Iniiwasan ni Hiraya si Kidlat sa lahat ng pagkakataon. Kapag nagkakasalubong sila, yumuyuko siya at nagmamadaling umalis. Napansin ito ni Kidlat. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ay biglang nanlamig. Hindi niya maintindihan. Ginawa na niya ang lahat para protektahan ito. Ngunit ngayon, ang takot sa mga mata ni Hiraya ay mas matindi pa. Isang hapon, habang naglalakad si Hiraya sa hardin kasama ang mga bantay, isang delivery van ang huminto sa tarangkahan. May iniabot na isang maliit na pakete para sa kanya. Mula kanino raw po? Tanong niya sa gwardiya. Wala pong pangalan ng nagpadala, ma'am. Nakalagay lang ang pangalan ninyo. Sa pag-aakalang galing ito sa bahay Pag-asa, dinala niya ito sa kanyang silid. Ito ay isang simpleng brown na sobre. Sa loob, walang sulat. Isang USB flash drive lang. Nagtaka siya. Isinaksak niya ito sa laptop na ibinigay sa kanya ni Kidlat. Automatikong nag-play ang isang video file. Ang screen ay madilim at magalaw.
Isang kuha mula sa isang hidden camera sa isang lugar na mukhang abandonadong warehouse. May isang lalaking nakatali sa isang upuan, bugbog sarado. At pagkatapos, isang figura ang lumabas mula sa dilim. Si Kidlat. Mas bata siya sa video, mas payat, pero ang parehong malamig na mga mata. May hawak siyang isang piraso ng tubo. Nasaan si Dante? Tanong ni Kidlat sa video. Ang boses ay kalmado, ngunit nakakakilabot. Umiling ang lalaking nakatali. Hindi ko alam. Pakiusap. Mali, sabi ng batang Kidlat. At walang babala, itinaas niya ang tubo. Mabilis na isinara ni Hiraya ang laptop bago pa man tumama ang tubo. Sumuka siya sa sahig. Ang tunog ng nagmamakaawang boses at ang imahe ng walang awang mukha ni Kidlat ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ito ay hindi kwento. Ito ay hindi tsismis. Ito ay katotohanan. Isang brutal at madugong katotohanan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Hindi na niya ito na-lock. Nakatayo doon si Kidlat. Nakita niya ang laptop. Nakita niya ang itsura ni Hiraya. At alam niya agad kung ano ang napanood nito. Hiraya. Nagsimula siya, ngunit walang salitang lumabas. Huwag, sabi ni Hiraya. Itinataas ang isang nanginginig na kamay. Huwag kang lalapit sa akin. Nakatayo lang siya. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkasuklam. Isa kang halimaw. Ang mga salitang yon ay tumama kay Kidlat na mas malakas pa kaysa sa anumang suntok. Hindi siya nagsalita. Hindi niya itinanggi. Dahan-dahan siyang tumalikod at isinara ang pinto. Iniwan si Hiraya na mag-isa, kasama ang mga demonyo na ngayon ay alam na niyang totoo. Gabi. Hindi kumain si Hiraya. Hindi siya lumabas ng kanyang silid. Niyakap niya lang si Sinag na parang ang inosenteng sanggol, ang tanging makakaprotekta sa kanya mula sa dilim na bumabalot sa bahay na ito. May kumatok sa pinto. Hindi siya sumagot. Hiraya, ang boses ni Kidlat. Kailangan nating mag-usap. Hindi pa rin siya kumibo. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, sisirain ko ito. Alam niyang gagawin nito. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nakatayo si Kidlat sa labas. Ang muka ay pagod. Sa isang kamay, may dala siyang isang tray ng pagkain. Sa kabila, ang maliit na kabayong kahoy. Itinulak niya ang tray sa loob. Kumain ka. Pagkatapos, iniabot niya ang laruan. Ito, sa kapatid ko ito. Napatingin si Hiraya sa kabayo pagkatapos ay sa mukha ni Kidlat. Ang pangalan niya ay Rafael, sabi ni Kidlat. Ang boses ay bahagyang basag. Siya ang R sa ukit na yan. Umupo siya sa sahig sa labas ng pintuan na parang ayaw nang subukang pumasok pa. At doon, sa dilim ng pasilyo, nagsimula siyang magkwento. Nakatayo si Kidlat sa labas ng pintuan. Ang malapad niyang katawan ay tila lumiit sa dilim. Ang maskara ng isang walang pusong bilyonaryo, ng isang kinatatakutang halimaw, ay unti-unting natatanggal. Inilalantad ang isang lalaking matagal nang nabubuhay sa sakit. Si Hiraya ay nanatili sa loob ng silid, nakahawak sa hamba ng pinto. Isang hindi nakikitang harang sa pagitan nila. Ang takot niya ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong kuryosidad. 15 taon ako noon. Nagsimula si Kidlat. Ang boses ay mahina. Halos isang bulong na parang kinakausap niya ang sarili. Ang tingin niya ay malayo, nakatuon sa isang nakaraang hindi na niya mababalikan. Ang pamilya namin ay hindi kasing yaman ngayon. Simple lang kami. Ang ama ko ay isang magaling na inventor. Meron siyang mga ideya na babago sana sa industriya. Nakipag-partner siya sa isang tao. Isang kaibigang pinagkatiwalaan niya ng buo. Ang pangalan niya ay Ricardo Montenegro. Sa pagbanggit ng apelyido, naramdaman ni Hiraya ang panlalamig. Montenegro, ang pamilya ni Dante. Naging matagumpay ang negosyo,
pagpapatuloy ni Kidlat. Pero naging sakim si Montenegro. Gusto niyang suluhin ang lahat. Isang gabi, pinuntahan niya kami sa bahay kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi para makipag-usap, kundi para kunin ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang tunog ay basag. Nakatago ako sa ilalim ng kama. 14 anyos ako noon, duwag. Nakita ko ang lahat, Hiraya. Nakita ko kung paano nila pinilit ang ama ko na pirmahan ang mga dokumento. Nakita ko kung paano nila sinaktan ng ina ko nang tumanggi siyang sabihin kung nasaan ang mga blueprint. At si Rafael, tumingin si Kidlat sa hawak niyang kabayong kahoy. Ang kapatid ko, 10 taong gulang pa lang siya. Sinubukan niyang maging matapang, sinubukan niyang ipagtanggol ang aming ina. At si Dante, ang anak ni Ricardo, na halos kaedad ko lang noon. Binaril niya si Rafael sa harap ko. Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Hiraya. Ang halimaw sa video ay isa lang palang batang lalaki na pinanood ang pagpatay sa kanyang buong pamilya mula sa ilalim ng kama. Nakatakas ako. Halos pabulong na, sabi ni Kidlat. Hindi nila ako nakita. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa wala na akong matakbuhan. Mula sa gabing iyon, mag-isa na lang ako. Ipinangako ko sa sarili ko. Ipinangako ko sa kanila na babawiin ko ang lahat ng kinuha ng mga Montenegro at sisiguraduhin kong magbabayad sila sa ginawa nila sa aking pamilya. Tumingala siya at sa pagkakataong iyon, nakita ni Hiraya ang mga mata ng batang lalaking nagtago sa ilalim ng kama. Puno ng sakit, puno ng galit, puno ng kalungkutan. Ang lalaki sa video na napanood mo, sabi ni Kidlat, ang boses ay tumigas muli. Isa siya sa mga tauhan ni Montenegro na naroon noong gabing iyon. Hinanap ko sila, Hiraya, isa-isa. Ang ginawa ko, hindi ako nagsisisi doon, hindi kailanman. Tumayo siya. Ang maskara ay bumalik na sa dati. Muli, siya na ang malamig at mapanganib na si Kidlat Santillan. Ngunit ngayon, naiintindihan na ni Hiraya kung bakit. Ang kanyang kalupitan ay hindi isinilang mula sa kasamaan, kundi mula sa isang trahedyang sumira sa kanyang pagkatao. Hindi siya nagsalita. Walang salita ang sapat. Dahan-dahan, lumakad si Hiraya papalapit sa kanya. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Awa, habag. Huminto siya sa mismong harapan niya. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Kidlat na para bang inaasahan nitong tatakbo siya palayo. Ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, itinaas ni Hiraya ang kanyang mga kamay at dahan-dahang niyakap ang lalaki. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Kidlat. Ang mga kalamnan nito ay naging parang bato. Sa loob ng 15 taon, marahil ay walang sino man ang nangahas na hawakan siya sa ganitong paraan. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa purong pag-unawa. At pagkatapos, isang bagay ang nagbago. Dahan-dahan, naramdaman niya ang pag-relax ng mga balikat ni Kidlat. Isang nanginginig na hininga ang kumawala mula dito. At pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Hiraya ang mga bisig ni Kidlat na dahan-dahang gumanti ng yakap sa kanya, mahigpit, na parang siya ang isang taong nalulunod na nakakapit sa isang salbabida. Walang nagsalita. Niyakap lang nila ang isa't isa sa gitna ng madilim na pasilyo. 2 taong pinagbuklod ng sakit at ng isang sikreto. Sa yakap na yon, sa gitna ng bigat ng nakaraan ni Kidlat, isang mas mabigat na katotohanan ang bumayo sa dibdib ni Hiraya. Ang katotohanan na hindi pa niya nasasabi. Ang kasinungalingang nagsimula ng lahat ng ito. Napakalas siya sa yakap. Ang mukha ay puno ng pagkakasala. Kidlat, ako. Huwag. Putol ni Kidlat. Ang boses ay magaspang. Wala kang kailangang sabihin. Pero kailangan. Giit ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata.
Sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, sa sobrang awa niya sa lalaki, isang bagay ang kumawala sa kanyang bibig na hindi niya dapat sinabi. Isang bagay na ipinangako niyang itatago magpakailanman. Patawarin mo ako. Humikbi siya. Patawarin mo ako sa pagsisinungaling ko sa'yo. Patawarin mo ako dahil idinamay pa kita rito. Hindi ko dapat sinabing anak mo si Sinag. Agad siyang natigilan. Tinakpan ang kanyang bibig. Pero huli na ang lahat. Ang mga salita ay binitawan na, nakalutang sa hangin sa pagitan nila, mas matalas pa sa anumang patalim. Ang bahagyang init sa mga mata ni Kidlat ay biglang namatay. Napalitan ito ng isang bagyo, isang malamig, nakamamatay na bagyo. Dahan-dahan siyang umatras, ang ekspresyon ng pagtataksil ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Anong sinabi mo? Ang tanong ni Kidlat ay binitawan sa hangin na parang isang sentensya ng kamatayan. Anong sinabi mo? Umatras si Hiraya, napasandal sa pader. Ang init ng yakap nila kanina ay napalitan ng nanunuot na lamig. Ang lalaking nagbukas ng kanyang puso sa harap niya ay nawala na. Ang kaharap niya ngayon ay ang hukom, ang berdugo. Kidlat, pakinggan mo ako. Pakiusap. Ulitin mo ang sinabi mo. Utos ni Kidlat. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw na parang isang piraso ng yelo. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng bato. Walang mababakas na anumang emosyon maliban sa nanlilisik niyang mga mata. Nanginginig ang buong katawan ni Hiraya. Alam niyang wala nang atrasan. Si Sinag. Hindi ko siya tunay na anak. Isang nakabibininging katahimikan. At hindi rin siya sa akin, sabi ni Kidlat. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Isang katotohanang ngayon lang niya naunawaan. Ang resulta ng DNA test, ang ugnayan ng dugo. Hindi ito nagsabing ama. Nagsabi lang ito ng malapit na kamag-anak. Isang detalyeng pinalampas niya sa pag-aakalang ang kasinungalingan ni Hiraya ang totoo. Sino ka? Tanong ni Kidlat. Lumakad pa palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Ano ka? Isang espiya? Ipinadala ka ba ni Dante para guluhin ako? Hindi! Hindi! Mabilis na sagot ni Hiraya. Itinataas ang kanyang mga kamay na para bang kaya nitong pigilan ang galit ng lalaki. Pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Huminto si Kidlat. 1 pulgada na lang ang layo sa kanya. Hindi siya nito hinawakan. Ngunit ang presensya nito ay sapat na para hindi siya makahinga. Magpaliwanag ka. Huminga ng malalim si Hiraya. Pinipilit na buuin ang mga salita sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang tunay na ina ni Sinag. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Lyra. Ikinuwento niya ang lahat tungkol sa pagtakas ni Lyra mula sa isang mapanganib na relasyon, sa pagtatago nito habang buntis at sa biglaang pagkamatay nito dahil sa isang aksidente na alam ni Hiraya ay hindi isang aksidente. Bago siya namatay, ipinangako ko sa kanya, sabi ni Hiraya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ipinangako ko na poprotektahan ko si Sinag, na ilalayo ko siya sa mga taong gustong manakit sa kanya. Pero hinahabol na nila kami. Kidlat, naubos na ang lahat ng pera ko. Ikaw ang huling pag-asa ko. Kaya nagsinungaling ka, sabi ni Kidlat. Walang bahid ng awa sa kanyang boses. Gumawa ka ng isang perpektong kwento para makapasok sa pamamahay ko. Ginawa ko yon para iligtas siya. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Kidlat. Para iligtas siya? O para iligtas ang sarili mo? Isang napakagandang kwento, Hiraya. Isang kwentong kayang pumiga ng puso ng kahit sino. Pero sa akin, isa lang itong kalkuladong panlilinlang. Umatras siya at tiningnan si Hiraya mula ulo hanggang paa.
na para bang isa itong basura. Ang galing mo. Ginamit mo ang kahinaan ng isang lalaki. Ginamit mo ang isang inosenteng bata. At ang pinakamasama sa lahat, dumilim ang kanyang mukha. Ginamit mo ang dugo ng pamilya ko. Hindi totoo yan. Hindi ko alam. Huwag ka nang magsalita, sigaw ni Kidlat. At sa unang pagkakataon, narinig ni Hiraya ang pagkawala ng kontrol sa boses nito. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo. Pumunta siya sa kanyang opisina at bumalik na may dalang isang pamilyar na folder, ang kanilang kontrata sa kasal. Pinunit niya ito sa gitna, sa mismong harapan ni Hiraya. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang tunog ng pagguho ng mundo ni Hiraya. Tapos na ang kasunduan natin. Malamig na sabi ni Kidlat, hindi ka santilyan. Ang batang yan ay hindi santilyan. Wala kayong karapatan sa pangalan ko, sa bahay ko, at lalong-lalo na sa proteksyon ko. Kidlat, pakiusap, wag pagmamakaawa ni Hiraya na paluhod na sa sahig. Saan kami pupunta? Papatayin nila kami. Hindi ko na problema yan, sabi ni Kidlat tumalikod. Binigyan kita ng tiwala, isang bagay na hindi ko ibinibigay basta-basta, at sinira mo ito. Para sa akin, mas masahol ka pa kay Dante. Dahil siya, alam kong kaaway ko. Ikaw, nagpanggap kang isang anghel. Bibigyan kita ng hanggang bukas ng umaga, sabi niya, hindi lumilingon. Umalis ka sa pamamahay ko. Kunin mo ang bata at huwag na kayong magpakita pa. Mula ngayon, wala akong asawa at wala akong anak. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ay umaling-awngaw sa buong mansyon, isang hudyat ng katapusan. Naiwan si Hiraya na nakaluhod sa sahig, wasak. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo, lahat ng kanyang tiniis ay nawalan ng saysay. Nabigo siya. Gumapang siya pabalik sa kanyang silid. Ang bawat galaw ay puno ng bigat ng kanyang pagkatalo. Niyakap niya ang natutulog na si Sinag, ang tanging natitirang yaman niya sa mundo. Patawarin mo ako, anak, bulong niya sa bata. Patawarin mo si tita. Nabigo ako. Umiyak siya ng umiyak. Ang kanyang mga hikbi ay sinasalo ng unan para hindi magising ang bata. Sa labas, ang katahimikan ng gabi ay nakakabingi. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Ang pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay pinatay. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig niya. Hindi ito mula sa pinto, mula ito sa bintana. Sa isang iglap, nabasag ang salamin ng bintana ng kanyang silid. Mabilis na pumasok ang dalawang lalaking nakaitim na maskara. Ang kanilang mga mata ay malamig at walang awa. Napasigaw si Hiraya. Mahigpit niyang niyakap si Sinag. Ginawang kalasag ang sarili niyang katawan. Ang panganib na matagal na niyang tinatakasan. Sa wakas, nahuli na siya. Nasa loob ng kanyang opisina si Kidlat, nakatayo sa dilim, ang kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat salita ni Hiraya ay parang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat. Panloloko, pagtataksil. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan niya. Hindi dahil sa nasirang tiwala, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya gustong aminin. Ang pag-asang nagsimulang mabuo sa loob niya. Pag-asa na sa wakas, mayroon na siyang dahilan para mabuhay, hindi lang para maghiganti. At ang pag-asang yon ay isa lang palang malaking kasinungalingan. Bigla, isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang alarm ng hasyenda. Kasabay nito, ang sigaw ni Hiraya. Isang sigaw ng purong takot. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at sakit sa puso ni Kidlat. Napalitan ito ng isang primal na instinct, protection. Hindi na siya nag-isip. Parang isang kidlat, kumilos siya. Kinuha niya ang baril na laging nakatago sa ilalim ng kanyang mesa at sumugod palabas ng opisina. Lockdown! I-activate ang lockdown!
Sigaw niya sa kanyang earpiece habang tumatakbo sa pasilyo. Ang mga bakal na harang ay nagsimula nang bumagsak sa lahat ng bintana at pinto ng mansyon. Ngunit huli na, may nakapasok na. Ang pasilyo papunta sa silid ni Hiraya ay naging isang larangan ng digmaan. Dalawa sa kanyang mga tauhan ang nakahandusay na sa sahig at dalawang lalaking nakamaskara ang papalapit na sa pinto ng silid. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kidlat. Dalawang sunod-sunod na putok ng baril na may silencer ang umalingaw-ngaw. Ang dalawang nakamaskara ay bumagsak bago pa man nila malaman kung ano ang tumama sa kanila. Ngunit alam niyang mayroon pa. Sinipa niya ang pinto ng silid ni Hiraya. Ang nakita niya ay nagpadilim sa kanyang paningin sa galit. Si Hiraya ay nasa sahig, pilit na niyayakap si Sinag, habang isang lalaki ang humihila sa kanyang buhok. Isa pang lalaki ang nakatutok ng baril sa bata. "Huwag! Pakiusap! Huwag ang anak ko!" Umiiyak na sigaw ni Hiraya. "Isang maling galaw, Santillan," sabi ng lalaking may hawak na baril. Ang boses ay nanginginig sa takot at adrenaline. "At uubusin namin ang lahi mo." "Bitawan mo sila," sabi ni Kidlat. Ang boses ay nakakagulat na kalmado. Ngunit ang dulo ng kanyang baril ay hindi gumagalaw. Nakatutok sa pagitan ng mga mata ng lalaki. "Umalis kayo sa pamamahay ko. At baka sakaling hayaan ko pa kayo mabuhay." Nagtawanan ang mga lalaki. "Ang utos sa amin ni Boss Dante ay kunin ang babae at ang bata. Buhay o patay." "Dante!" Umigting ang panga ni Kidlat. Ang lahat ng ito ay plano niya. Ang USB, ang pagdududa, ang pag-aaway, ginawa niyang perpekto ang tiyempo para sa lakay ng hasyenda kapag ito ay pinakamahina. Kapag ang mga pundasyon nito ay basag dahil sa emosyon. "Ang tanga mo, Kidlat," sabi ng lalaking humihila kay Hiraya. "Dahil sa babaeng yan, naging pabaya ka." Iyon ang pagkakamali niya. Sa sandaling inalis niya ang kanyang tingin kay Kidlat para mang-insulto, kumilos ang halimaw. Sa bilis na hindi inaasahan, ibinaba ni Kidlat ang kanyang target mula sa lalaking may baril patungo sa lalaking may hawak kay Hiraya. Isang putok. Tumama ito sa balikat, sapat para mapabitiw ito kay Hiraya sa sakit. Kasabay nito, sumugod si Kidlat. Ginamit niya ang katawan ng nasugatang lalaki bilang panangga mula sa putok ng kasama nito. Gamit ang isang kamay, binali niya ang braso ng lalaki at inagaw ang baril nito. 2 putok pa at ang gabi ay muling naging tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Narinig nila ang mas maraming yabag at putukan sa labas. Marami pa sila. Mabilis na nilapitan ni Kidlat si Hiraya. "Ayos ka lang?" Tumango si Hiraya. Nanginginig pa rin. Mahigpit na yakap si Sinag. "Kailangan nating umalis dito," sabi ni Kidlat. Hinila siya patayo. Papasabugin nila ang buong lugar kung kinakailangan. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya at hinila sila palabas ng silid. "Saan tayo pupunta?" "Sa tanging lugar na hindi nila alam," sagot ni Kidlat. At hinila sila hindi papunta sa pangunahing labasan, kundi papunta sa direksyon ng nakalak na silid. Pagdating nila doon, itinulak ni Kidlat ang isang bahagi ng pader. Isang nakatagong pinto ang bumukas, naglalantad ng isang madilim at makitid na hagdanan pababa, isang panic room. O mas tamang sabihing isang escape tunnel. "Mauna na kayo," utos niya. Pumasok si Hiraya sa madilim na lagusan. Karga-karga si Sinag. Susunod na sana si Kidlat ng isang bala ang dumaan sa gilid ng kanyang tainga na tumama sa pader. Napalingon siya. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Dante. May hawak na submachine gun at sa tabi niya, ang isa sa mga gwardiya ni Kidlat. May baril na nakatutok sa sarili nitong amo. Isang traidor. "Hanggang dito ka na lang, Santillan," sabi ng tauhan ni Dante. Ngumisi lang si Kidlat.
Akala mo ba ganun lang kadali? Isinara niya ang nakatagong pinto, nilak ito mula sa loob at hinarap ang dalawa. Hiraya, tumakbo ka. Huwag kang hihinto anuman ang mangyari. Sigaw niya, alam na maririnig pa rin siya nito mula sa kabilang panig ng pinto. Sa loob ng lagusan, narinig ni Hiraya ang sunod-sunod na putok ng baril. Marami, napakabilis. At pagkatapos, katahimikan. Kidlat? Tawag niya. Ang boses ay puno ng takot. Kidlat! Walang sagot. Bigla, ang walkie-talkie mula sa isa sa mga napatay na tauhan ni Dante sa sahig malapit sa lagusan ay tumunog. Isang pamilyar, nakakasuklam na boses ang narinig ni Hiraya. Isang boses mula sa video. Mission accomplished? Tanong ni Dante Montenegro sa kabilang linya. Isang ibang boses ang sumagot. Hindi pa, boss. Nakuha ng target ang babae at ang bata. Pero si Santillan, sa tingin ko, tapos na siya. At pagkatapos, ang boses ni Dante, puno ng tagumpay. Salamat sa pag-aalaga sa huling tagapagmana ng mga Santillan para sa akin. Ngayon, oras na para tapusin ang kanilang lahi. Natigilan si Hiraya sa gitna ng madilim na lagusan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huling tagapagmana ng mga Santillan. Hindi si Kidlat, si Sinag. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabuo sa kanyang isipan, naglalantad ng isang katotohanang mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa inakala niya. Ang mga salita mula sa walkie-talkie ay tila mga multo na humahabol kay Hiraya sa madilim at malamig na lagusan. Huling tagapagmana ng mga Santillan. Hindi maari. Huminto siya sa pagtakbo. Napasandal sa mamasa-masang pader ng tunnel, sinisikap na pakalmahin ang kanyang kumakabog na dibdib. Tiningnan niya ang natutulog na si Sinag sa kanyang mga bisig. Ang inosenteng mukha nito, ang mga matang katulad ng sa ina nito, si Lira. Biglang, ang lahat ng alaala ay bumalik sa kanya, ang mga huling araw ni Lira. Ang takot sa mga mata nito, ang mga pira-pirasong kwento na hindi niya pinagtagpi-tagpi noon. Kailangan naming magtago, Hira, sabi ni Lira. Ang boses ay nanginginig. Mapanganib ang pamilya niya. Ayaw nila sa akin. Ang pangalan niya ay Rafael. Bulong ni Lira. Isang gabi, habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Pero hindi ko na siya pwedeng balikan. Papatayin nila kaming lahat kung malaman nila. Rafael. Ang pangalan sa inukit na kabayong kahoy, ang pangalan ng nakababatang kapatid ni Kidlat. Napapikit si Hiraya, ang katotohanan ay sumasampal sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang lalaking minahal ni Lira, ang ama ni Sinag, ay hindi lang basta isang lalaki. Siya si Rafael Santillan, ang kapatid ni Kidlat na matagal nang pinaniniwala ang patay. Ngunit paano? Ikinuwento ni Kidlat na napatay ito. Maliban na lang kung... At doon, naunawaan ni Hiraya ang buong larawan. Maaaring napatay nga si Rafael noong gabing iyon. Ngunit ang relasyon nila ni Lira ay nangyari bago pa man ang trahedya. At si Dante Montenegro, sa kanyang walang katapusang paghihiganti, ay natuklasan ang tungkol sa lihim na anak. Ang tanging nabubuhay na dugo ng Santillan bukod kay Kidlat. Kaya pala hinahabol nila si Lira. Kaya pala kailangan nilang itago si Sinag. Ang pagsisinungaling niya kay Kidlat, ang desperadong hakbang na akala niya ay gawa-gawa niya lang, ay hindi pala lubusang kasinungalingan. May ugnayan nga si Sinag sa mga Santillan. Hindi siya anak ni Kidlat pero pamangkin niya ito. Ang huling alaala ng kanyang nawalang kapatid. Isang mas malakas na alon ng pagkakasala ang lumunod kay Hiraya. Kung sinabi lang niya ang totoo mula sa simula. Kung nalaman lang niya ang buong kwento. Ngunit wala nang panahon para sa pagsisisi. Narinig niya ang mga yabag mula sa likuran. Sa pinanggalingan niya, nahabol na siya. O mas masahol pa, si Kidlat.
Baka hindi niya nagawang pigilan ang mga ito. Kailangan niyang magpatuloy, kailangan niyang iligtas si Sinag. Sa dulo ng lagusan ay isang bakal na hagdanan paakyat. Inakyat niya ito at bumungad sa kanya ang isang maliit na pinto na nakatago sa likod ng makapal na mga baging. Paglabas niya, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng kagubatan sa likod ng hasyenda. Gabi na at tanging ang buwan lang ang nagsisilbing ilaw. Tumakbo siya. Walang direksyon. Palayo lang sa bahay na ngayon ay isang larangan ng digmaan. Ngunit hindi nagtagal, narinig niya ang tunog ng mga sasakyan at ang liwanag ng mga flashlight na sumusuklay sa kagubatan. Hanapin niyo sila! Isang sigaw. Hindi sila pwedeng makalayo. Lalo pang bumilis ang takbo ni Hiraya. Ang kanyang mga paa ay nasusugatan na sa mga bato at sanga. Ngunit ang pagod at takot ay unti-unti nang umuubos sa kanyang lakas. Hanggang sa wala na siyang matakbuhan, napadpad siya sa isang bangin. Sa ibaba, ang rumaragasang ilog, wala nang daan. Dahan-dahan siyang umatras papalapit sa bangin habang ang mga ilaw ng flashlight ay papalapit. Papalapit. 4 na lalaki kasama ang tauhan ni Dante na nakita niya sa pasilyo kanina ang lumabas mula sa mga puno. Mga baril nila ay nakatutok sa kanya. Wala ka nang pupuntahan, Miss Dalisay, sabi ng leader, isang ngisi sa kanyang mga labi. Ibigay mo sa amin ang bata at baka sakaling hayaan ka naming mabuhay. Hindi! Sigaw ni Hiraya. Niyakap si Sinag ng mahigpit. Hindi niyo siya makukuha. Ikaw ang masusunod. Itinaas ng lalaki ang kanyang baril. Ipinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. Hinahanda ang sarili sa katapusan. Niyakap niya si Sinag sa huling pagkakataon. Bumubulong ng paumanhin at pagmamahal. Bigla, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi ito tumama sa kanya. Napamulat si Hiraya. Ang lalaking nakatutok sa kanya ay bumagsak sa lupa. May butas sa kanyang dibdib. Ang 3 pa ay lumingon sa gulat. Mula sa dilim ng kagubatan, isang anino ang lumitaw. Duguan, sugatan. May hawak na baril sa bawat kamay. Ngunit nakatayo pa rin. Si Kidlat. Ang kanyang muka ay parang demonyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga mata ay nag-aalab sa purong galit. Ang sino mang humawak sa kanila, sabi ni Kidlat, ang boses ay mahina, ngunit puno ng kamandag, ay mamamatay. Nagsimula ang isang maikling ngunit brutal na labanan. Si Kidlat, kahit na may tama ng bala sa tagiliran at braso, ay kumilos na parang isang nasugatang hayop na pinoprotektahan ang kanyang teritoryo. Bawat galaw niya ay may layunin, bawat putok ay nakamamatay. Sa loob ng ilang segundo, tapos na ang lahat. 3 katawan ang nakahandusay sa lupa. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas mabigat kaysa dati. Dahan-dahang lumapit si Kidlat kay Hiraya. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Pagdating niya sa harapan nila, ang lakas na nagpapatayo sa kanya ay biglang nawala. Napaluhod siya, sumasandal sa isang puno. Kidlat! Tumakbo si Hiraya papalapit sa kanya. Ang takot para sa sarili ay napalitan ng takot para sa kanya. Ang mga sugat mo. Ayos lang ako, sabi niya, hirap sa paghinga. Kayo, ayos lang ba kayo? Tumingin siya kay Sinag. Oo, ayos lang kami, sabi ni Hiraya, lumuluha. Salamat, iniligtas mo kami. Narinig mo ba? Tanong ni Kidlat, tumitingin ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Ang sinabi niya sa radyo, tumango si Hiraya. Oo. Totoo ba? Tumango ulit si Hiraya. Totoo. Siya ang anak ni Rafael. Patawarin mo ako, Kidlat. Hindi ko alam. Nalaman ko lang ngayon. Kung alam ko lang sana. Isang nangiti, isang tunay, pagod na ngiti, ang sumilay sa mga labi ni Kidlat. Tumingin siya kay Sinag at sa pagkakataong yon,
Ang lahat ng galit at pagtataksil sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Pagkamangha, pag-unawa, pagmamahal. Rafael, bulong niya, nag-iwan ka pala. Itinaas niya ang kanyang nanginginig at duguan na kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Sinag. Bigla, isa pang anino ang lumabas mula sa mga puno. Ang traidor na gwardiya. Nakatutok ang baril nito, hindi kay Kidlat, kundi kay Sinag. Tapos na ang laro, Santillan. Bago pa man makakilos si Kidlat, bago pa man makasigaw si Hiraya, isang malakas na putok ang muling umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ngunit hindi ito galing sa baril ng traidor. Ang traidor ay bumagsak, may butas sa noo. Sa likuran nito, nakatayo si Marco, ang kanang kamay ni Kidlat, may hawak na sniper rifle. Mabuti na lang at sinanay mo akong laging maging backup mo, boss, sabi ni Marco. Ang tensyon ay sa wakas natapos na. Ngunit nang lumingon si Hiraya pabalik kay Kidlat, nakita niyang pumipikit na ang mga mata nito. Ang katawan nito ay unti-unting bumabagsak. Kidlat! Sigaw niya. Sinalo ang ulo nito bago pa man ito tumama sa lupa. Kidlat, huwag! Huwag mo kaming iwan. Ang huling nakita ni Kidlat bago siya lamunin ng kadiliman ay ang nag-aalalang mukha ni Hiraya at ang tahimik na mukha ng pamangkin niya, ang kanyang bagong pamilya. Nagising si Hiraya sa tunog ng isang ritmikong pagtibok. Hindi ito ang tibok ng kanyang puso, kundi ng isang makinang nagbabantay sa isang buhay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng isang silid sa ospital. Napatingin siya sa kanyang tabi. Nakaupo siya sa isang komportabling silya, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang kamay na mas malaki kaysa sa kanya. Isang kamay na nakakonekta sa isang lalaking nakahiga sa kama, napapaligiran ng mga aparato. Si Kidlat, maputla ang mukha nito, ngunit payapa. May benda sa kanyang tagiliran at braso. Ang heart monitor ay nagpapakita ng isang matatag na tibok. Buhay siya. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Hiraya. Isang hininga na tila dala-dala niya mula pa kagabi. Gising ka na pala. Napalingon si Hiraya. Si Marco ay nakatayo sa may pintuan, may dalang 2 tasa ng kape. Iniabot nito ang isa sa kanya. Salamat, sabi ni Hiraya. Kumusta? Kumusta siya? Mawawalan siya ng maraming dugo, pero magiging maayos din siya, sagot ni Marco. Ang kanyang karaniwang seryosong mukha ay may bahid ng ginhawa. Matibay ang boss namin, mas matibay pa sa bakal. At si Dante? Nag-aalangang tanong ni Hiraya. Nakatakas, sabi ni Marco, at dumilim ang kanyang mukha. Pero hindi magtatagal. Ngayong alam na namin na buhay ang anak ni Sir Rafael, hindi na namin siya titigilan hanggat hindi namin siya nahuhuli. Doble na ang seguridad mo at ni Sinag. Hindi na mauulit ang nangyari. Tumango si Hiraya. Sa tabi ng kama ni Kidlat, sa isang portable na kuna, mahimbing na natutulog si Sinag, ligtas at payapa. Kasalanan ko ang lahat ng ito, bulong ni Hiraya, nakatingin sa natutulog na si Kidlat. Kung sinabi ko lang ang totoo. Wala nang kung, sabi ni Marco. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. At sa tingin ko, tumingin siya kay Hiraya. Ang unang hakbang ay ang manatili ka sa tabi niya. Iniwan sila ni Marco. Naiwan si Hiraya kasama ang 2 Santillan. Hinaplos niya ang buhok ni Kidlat. Ang dating halimaw sa kanyang paningin ay isa na ngayong bayani. Isang sirang bayani na nangangailangan ng paghilom. 2 araw ang lumipas. Si Hiraya ay hindi umalis sa tabi ni Kidlat. Siya ang nag-alaga kay Sinag. At sa mga sandaling tulog ang bata, siya ang nagbabantay kay Kidlat. Sa 3 araw gumalaw ang mga daliri ni Kidlat sa kanyang kamay. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata.
Ang una niyang nakita ay si Hiraya. Ang mukha nito ay malapit sa kanya, puno ng pag-aalala. "Ha, Hiraya." Ang hirap niyang bulong. "Shh, huwag ka munang magsalita," sabi ni Hiraya. Ang mga luha ng saya ay nagsimulang tumulo. "Magpahinga ka lang, ligtas na tayo." Tumingin si Kidlat sa kuna kung nasaan si Sinag. Nandito siya. Ligtas siya," tiniyak ni Hiraya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan, lahat ng takot ay tila naglaho, napalitan ng isang simpleng katotohanan. Naroon sila, magkasama at buhay. "Patawarin mo ako," sabay nilang sabi. Napangiti sila sa isa't isa sa unang pagkakataon. Isang tunay, walang pader ng ngiti. "Ako dapat ang humingi ng tawad," sabi ni Hiraya. "Nagsinungaling ako. At ako, nasaktan kita," sagot ni Kidlat. "Pinakitaan kita ng pinakamasamang bahagi ng pagkatao ko." "Nakita ko rin ang pinakamagandang bahagi," sabi ni Hiraya. Pinipisi lang kanyang kamay. Ang bahaging handang mamatay para sa pamilya niya. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting lumalakas si Kidlat, nagbago ang lahat. Ang silid sa ospital ay naging kanilang munting mundo. Doon, walang kontrata, walang mga sikreto. Nagkwentuhan sila, nagtawanan sila. Ikinuwento ni Hiraya ang lahat tungkol kay Lyra at Rafael, at ikinuwento naman ni Kidlat ang masayang nakaraan nila ng kanyang kapatid. Isang hapon, habang karga ni Kidlat si Sinag sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang bagong liwanag sa mga mata nito. Ang liwanag ng isang tiyuhin, ng isang tagapagtanggol, ng isang taong sa wakas ay natagpuan ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. "Gusto kong baguhin ang lahat, Hiraya," sabi ni Kidlat, ang tingin ay nasa bata. "Ayoko nang mabuhay sa dilim. Ayokong lumaki si Sinag na kilala ako bilang isang halimaw." "Hindi ka halimaw, Kidlat," sabi ni Hiraya. Umupo sa tabi niya. "Gusto kong bumuo ng isang tunay na pamilya." Pagpapatuloy niya. At sa pagkakataong yon, tumingin siya ng diretso kay Hiraya. "Kasama ka." Ang puso ni Hiraya ay tumalon. "Ang kasal natin ay isang kasinungalingan," sabi ni Kidlat. "Ang kontrata ay napunit na. Malaya ka nang umalis kung gusto mo." Isang anino ng takot ang dumaan sa mukha ni Hiraya. Pero, at dagdag ni Kidlat, ang boses ay naging mas seryoso. "Hindi ko gustong umalis ka, Hiraya. Gusto kong manatili ka. Hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang kabiyak ko." Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Dahan-dahan, sa kabila ng kanyang mga sugat, sinubukan ni Kidlat na bumangon. Pumunta siya sa maliit na hardin sa labas ng kanyang silid sa ospital. May pinitas siyang isang maliit na bulaklak, isang simpleng gumamela. Bumalik siya sa harap ni Hiraya at, sa abot ng kanyang makakaya, lumuhod siya sa isang tuhod. "Hiraya, dalisay," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at isang bagay na hindi pa niya nakita dati, pag-ibig. "Ang una nating kasal ay batay sa takot at kasinungalingan. Gusto kong bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon." Iniabot niya ang bulaklak. "Pakasalan mo ako ulit. Sa pagkakataong ito, dahil gusto mo, dahil gusto natin, pakasalan mo ako at ipinapangako ko, ang natitirang bahagi ng buhay ko ay ilalaan ko sa pagpapasaya at pagprotekta sa iyo at sa ating pamilya." Ang mga luha ni Hiraya ay hindi na luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Kinuha niya ang bulaklak. "Oo," bulong niya. "Oo, Kidlat. Pakakasalan kita." Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda del Fuego ay unti-unting nagbago. Ang matataas na pader ay naroon pa rin para sa seguridad. Ngunit ang mga hardin sa loob ay tila mas naging makulay. Ang mansyon na dating malamig at walang buhay ay napuno na ng mga laruan ni Sinag,
na nakakalat kung saan-saan at nang halakhak ng isang sanggol na nagsisimula ng matutong gumapang. Ngunit ang kasal ay hindi ginanap doon. Pinili ni Hiraya ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang pag-asa. Sa Bahay Pag-asa, ang araw ng kanilang kasal ay hindi magarbo. Ito ay simple, taos-puso at puno ng buhay. Ang mga palamuti ay hindi gawa ng mga mamahaling event stylist, kundi ng mga bata mula sa komunidad, mga makukulay na papel na bulaklak at mga laso na isinabit sa mga puno. Ang mga bisita ay hindi mga bilyonaryo o mga politiko, kundi ang mga simpleng pamilyang tinulungan ni Hiraya, mga taong itinuring siyang pamilya. Si Hiraya ay lumakad sa isang pasilyong gawa sa mga petalyas ng bulaklak na isinaboy ng mga bata. Ang kanyang bestida ay hindi gawa ng isang sikat na designer, kundi isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang bouquet ng mga wildflower. Sa dulo ng pasilyo naghihintay si Kidlat. Hindi na siya nakasuot ng itim. Nakasuot siya ng isang barong na kulay krema at sa unang pagkakataon, nakita siya ni Hiraya na hindi nakakunot ang noo. Ang kanyang nangiti ay totoo, malawak at para lamang kay Hiraya. Sa tabi niya ay si Marco, ang kanyang best man, na karga-karga si Sinag na nakasuot din ng isang munting barong. Nang makarating si Hiraya sa harap, kinuha ni Kidlat ang kanyang mga kamay. "Handa ka na bang maging isang tunay na santilyan?" bulong ni Kidlat. "Matagal na akong handa," sagot ni Hiraya ngumingiti. Ang kanilang mga panata ay hindi inihanda. Galing ito sa kanilang mga puso. "Hiraya," nagsimula si Kidlat. Ang boses ay matatag. "Pumasok ka sa buhay ko na parang isang bagyo. Winasak mo ang lahat ng pader na itinayo ko. Akala ko, isa kang problema na kailangan kong ayusin. Pero ikaw pala ang solusyon sa lahat ng pagkasira ko. Ikaw at si Sinag, tinuruan ninyo akong magmahal muli. Tinuruan ninyo akong maging isang ama, isang tiyuhin, at ngayon, sana, isang mabuting asawa. Ipinapangako ko sa harap ng lahat ng mga taong ito na nagmamahal sa'yo na hinding-hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Poprotektahan kita, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil mahal kita. Mahal na mahal kita." Tumulo ang luha ni Hiraya habang nagsasalita siya. "Kidlat, dumating ako sa'yo dahil sa takot. Nagsinungaling ako para mabuhay. Pero sa paglipas ng mga araw, ang takot na yon ay napalitan ng pag-unawa at ang pag-unawa ay naging pagmamahal. Nakita ko ang sakit sa likod ng iyong galit. Nakita ko ang puso sa likod ng iyong maskara. Tinanggap mo ako at si Sinag kahit hindi mo kami obligasyon. Ikaw ang naging kanlungan namin. Ipinapangako ko, mamahalin kita sa bawat araw ng buhay ko. Sasamahan kitang hilumin ang lahat ng sugat ng nakaraan at bubuuin natin ang isang magandang kinabukasan. Mahal kita, Vladimir Santillan." Nang isinuot nila ang mga singsing, 2 simpleng gintong singsing, at nang sabihin ng pari na, "Maaari mo nang halikan ang iyong asawa." Ang halik nila ay hindi na tulad ng dati. Ito ay puno ng pangako, puno ng pag-asa, at puno ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matibay. Ang salo-salo ay masaya at maingay. Naghanda ng isang malaking piging si Kidlat para sa buong komunidad. Ang dating kinatatakutang bilyonaryo ay nakikipagtawanan na ngayon sa mga matatanda at nakikipaglaro sa mga bata. Pinanood ni Hiraya ang kanyang asawa na karga-karga si Sinag habang tinuturuan ito kung paano makipag-apir sa ibang mga bata. Ang puso niya ay puno. Habang papalubog ang araw, niyaya ni Kidlat si Hiraya na maglakad-lakad sa dalampasigan na hindi kalayuan sa sentro. "Masaya ka ba?" tanong ni Kidlat. Hinawakan ang kanyang kamay. "Sobra," sagot ni Hiraya. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito.
Ito ang pangarap ko. Isang simpleng buhay. Isang masayang pamilya. Hindi na ito magiging simple, Hiraya, sabi ni Kidlat. Si Dante ay nahuli na nung isang linggo. Sasampahan na siya ng mga kaso para sa lahat ng krimen niya, luma at bago. Ngunit ang pangalang Santillan ay palaging may dalang panganib. Ipinapangako kong gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Alam ko, sabi ni Hiraya, at kasama mo ako. Hindi ka na mag-isa. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Kidlat sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso. May isa pa akong gustong gawin. Gusto kong gamitin ang yaman at impluwensya ko para itaguyod ang komunidad na ito. Magtatayo tayo ng mas malaking eskwelahan, isang klinika, para sa lahat ng batang katulad ni Sinag. Para sa alaala ni Rafael, niyakap siya ni Hiraya ng mahigpit. Iyan ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa kanya. Habang magkayakap sila, biglang nakaramdam si Hiraya ng pagkahilo. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ayos ka lang, mahal? Nag-aalalang tanong ni Kidlat. Ngumiti si Hiraya. Isang lihim, masayang yang ngiti. Kinuha niya ang kamay ni Kidlat at dahan-dahan itong inilagay sa kanyang tiyan. Sa tingin ko, bulong niya, hindi na lang tayong tatlo. Mukhang may isa pang Santillan na gustong sumali sa pamilya natin. Natigilan si Kidlat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Pagkatapos ay sa hindi maipaliwanag na saya, binuhat niya si Hiraya at inikot-ikot ito. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa tunog ng mga alon. Ang kanilang pamilya ay hindi na lang binuo ng isang kasinungalingan o ng isang trahedya. Ito ay bubuuin na ngayon ng isang bagong buhay, isang bagong pag-asa. Lumipas ang isang taon. Ang Hacienda del Fuego ay hindi na isang kuta ng kadiliman. Ang pangalan nito ay pinalitan na. Ngayon, kilala na ito bilang Hacienda de la Luz, ang hasyenda ng liwanag. Ang mga pader ay naroon pa rin, ngunit ang mga tarangkahan ay madalas nang bukas para sa mga taga-komunidad tuwing may mga pagdiriwang. Sa isang burol na kung saan tanaw ang buong lupain, nakaupo ang isang pamilya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Si Kidlat, na nakasuot ng simpleng polo shirt at shorts, ay nakasandal sa puno. Sa kanyang kandungan, si Sinag, na ngayon ay isang malikot na 2-year-old, ay masayang pinaglalaruan ang kupas na kabayong kahoy na minana niya mula sa kanyang ama. Papa, at, sabi ni Sinag, itinuturo ang kabayo. Tama, anak. Yan si Tito Rafael mo, sabi ni Kidlat. Isang ngiti ang laging nakaguhit sa kanyang mga labi sa tuwing kasama ang bata. Hindi na siya ang malamig na bilyonaryo. Siya na ngayon ay si Papa Kidlat sa pamangkin niya. Sa kanyang tabi, nakahiga si Hiraya. Ang ulo ay nasa hita ni Kidlat. Ang kanyang tiyan ay malaki na. Malapit nang isilang ang kanilang unang anak. Hinahaplos ni Kidlat ang kanyang buhok habang pareho nilang pinagmamasdan ang ginintuang sinag ng papalubog na araw. Inaantok ka na, mahal? Tanong ni Kidlat. Hindi, sagot ni Hiraya. Gusto ko lang namnamin ang sandaling ito. Napakatahimik. Sino bang mag-aakala? Sabi ni Kidlat. Ang tingin ay nasa malayo. Na ang lugar na ito, na dating simbolo ng paghihiganti ko, ay magiging tahanan ng lahat ng pinakamamahal ko sa buhay. Ang Bahay Pag-asa ay isa na ngayong malaking pundasyon, ang Santillan Dalisay Foundation, na tumutulong hindi lang sa kanilang probinsya, kundi sa iba pang mga katutubong komunidad sa buong bansa. Si Hiraya ang namamahala dito, habang si Kidlat ang nagbibigay ng lahat ng suporta. Ang nakalak na silid sa mansyon ay binuksan na. Ang mga litrato ng karahasan ay pinalitan ng mga larawan ng kanilang pamilya. Ang kanilang kasal, ang binyag ni Sinag, ang kanilang mga paglalakbay. Ang malaking larawan ng orihinal na pamilya Santillan ay inayos na. Wala nang mga pulang marka. Sa tabi nito, idinagdag ang isang magandang larawan ni Lira.
para hindi makalimutan ni Sinag kung kanino siya nagmula. Minsan, binibisita nila ang mga puntod. Ang puntod ng mga magulang at kapatid ni Kidlat at ang puntod ni Lyra. Doon, sabay-sabay silang nag-aalay ng mga bulaklak at panalangin. Hindi para sa kalungkutan, kundi para sa pasasalamat. Dahil sa kanilang mga sakripisyo, isang bagong pamilya ang nabuo. Ano ang ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Hiraya. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Kung lalaki, gusto ko sanang isunod sa ama ko, sabi ni Kidlat. Pero kung babae, tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na niya kailangang itago. Gusto kong ipangalan sa'yo. Sa akin? Nagtatakang tanong ni Hiraya. Hindi Hiraya, sabi ni Kidlat. Hiraya, ang ibig sabihin ay ang bunga ng pag-asa at mga pangarap. Dahil iyon ang dinala mo sa buhay ko, mahal. Dinala mo ang pag-asa sa isang mundong puro dilim. Ikaw ang naging katuparan ng pangarap na hindi ko alam na mayroon pala ako. Napaluha si Hiraya sa tuwa. Pero ang Hiraya ay para sa akin din. Ang pangarap na magkaroon ng isang pamilyang buo at masaya. Tinupad mo yun, Kidlat. Ibinigay mo sa amin ang lahat. Hindi pa, sabi ni Kidlat. Hinalikan niya ang noo ni Hiraya. Pagkatapos ay ang tiyan nito. Nagsisimula pa lang tayo. Tumayo sila. Inakay ni Kidlat si Hiraya habang kinuha naman ni Hiraya si Sinag. Magkahawak kamay silang tatlo. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang damuhan habang papalubog ang araw. Ang kwento nila ay nagsimula sa isang kasinungalingan, sa takot at sa dilim. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapatawad, pag-unawa at isang pag-ibig na kayang makita ang liwanag sa isang sirang kaluluwa, natagpuan nila ang kanilang tunay na umaga. Ang halimaw ay natutong magmahal, ang dalagang takot ay natutong magtiwala, at magkasama sa tulong ng isang munting sinag ng pag-asa, binuo nila ang isang pamilyang mas matatag kaysa sa anumang pader at mas maningning kaysa sa anumang yaman. Natagpuan nila ang kanilang Hiraya, ang kanilang pangarap na naging totoo. Mga minamahal naming tagapakinig, dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Kidlat. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga di kasakdalan, sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan ng magkasama, at sa pagpili na makita ang kabutihan sa isang tao. Kahit na ang buong mundo ay halimaw ang tingin sa kanya, ang pagpapatawad para sa sarili at para sa iba ang siyang tunay na susi sa isang masayang wakas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming kwento. Sana po ay napukaw namin ang inyong mga puso. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ano po ang paborito ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula po sa aming munting sulok, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.